Patuloy ang paghahakot sa sandamakmak na basurang sumulpot sa Baclaran sa Parañaque. Kasunod ng masamang panahon, ang lokal na pamahalaan ipinuntong high tide ang isa sa mga posibleng nagpabaha sa lungsod nitong weekend. Ang mainit na balita hatid ni Bam Alegre. Tone-toneladang basurang inanod mula sa dagat ang tumambad sa mga taga-barangay Baclaran sa Parañaque. Sa lakas ng ulan nitong mga nakaraang araw, dito naipon ang sari-saring basura na itinapon ng mga mamamayan sa kung saan-saan. Mga basurang plastik, gulong, kahoy at iba pa ang nagsiksikan sa bahaging malapit sa Baclaran Church. Tulong-tulong ang mga tauhan ng Parañaque Senro para hakutin ang mga basurang naipon malapit sa LRT station. Kami yo'y nagulantang dahil hindi naman ako ganito talagang nagiging problema rito. High tide, pumasok lahat ng basura galing sa Manila Bay ho. Ngayong umaga, patuloy ang paghakot sa mga basura sa estero. Gumagamit sila ng heavy equipment na mula sa pamahalaan. Yung basura na yan, dati malinis yan. So yung kasagsagan po ng bagyo, siguro dito napunta lahat yung basura, kaya di ka nagkaanuhan. Para siguro sir, ang magagandang gawin yan sir, sa mga basura, dapat iipon nila, ilagay nila sa ano, kasi may mga truck naman po dumadaan sa mga basura, para hindi na tayo magkaganito. High tide ang isa sa mga ipinunto ni Parañaque City Mayor Edwin Olivares na posibleng dahilan ng matinding pagbaha sa ilang bahagi ng Parañaque nitong weekend. 5 sa mga barangay ng lungsod ang malapit sa Manila Bay. Yung Parañaque River, doon po yan nakadiretso papuntang Manila Bay. Kapag po nag-high tide po siya at mabilis ang malakas ang ulan, walang tigil po siya, hindi makalabas ng tubig going Manila Bay. Kaya nga ang ating solusyon na ginagawa po, tuloy-tuloy po yung dredging. Ang nakikita naman dahilan ng MMDA, pag-apaw ng mga ilog at creek. Yung mga creeks at yung major river po dyan ay napuno na po, overwhelmed na po siya. Ang long-term solution po dyan ay maglagay po ng floodgates at pumping station doon po sa dalawang area, La Huerta and yun pong isang major river dyan. Sa Las Piñas, mga baradong waterways naman ang nakikitang dahilan ng pagbaha. Kaya naghihigpit ang MMDA sa mga lumalabag sa easement rule. Isa nga po sa particular na aming nakita, yung sa Las Piñas po, na lumiit po yung ilog dahil po natayuan po ng karsada na sa amin pong opinyon ay nagpapabagal po ng daloy ng tubig na nagiging dahilan po ng pagbaha doon sa low-lying area ng Las Piñas at Parañaque po. Ayon pa sa MMDA, sa Las Piñas, 14 na booster pumps ang hindi umano gumana. I-assess po ng DPWH itong mga booster pumps na ito kung kaya pang paganahin or masaserve yung purpose, pagaganahin daw po niya, pero kung hindi po ay gigibain na po ito. Bam Alegre, nagbabalita para sa GMA News.